Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa. Sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ang aking naging karanasan sa buhay. At masaya po ako na sa inyo ko po ipinagkatiwala ang aking kwento. Siya nga pala, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nilo, 36 years old na ako sa ngayon. Tubong Carmen, North Cotabato, Papa Dudut. 8 po kaming magkakapatid at pang-anim po ako sa amin. Masaya naman po ang aming pamilya, lalo na noong kumpleto pa kami. Pero noong February 14, 1999 ay bumagsak sa amin ang hindi inaasahang balita na patay daw po ang aming ama. Binaril po siya ng mga di kilalang tao. Ngunit sa pagkakaalam namin ay matalik niyang mga kaibigan. Noong araw na iyon ay gumuho ang mundo namin, Papa Dudut. Magkahalong galit at lungkot ang aking naramdaman ng mga panahong yon. Sa mura kong edad ay naitanim sa isipan ko ang puot at paghihigante. Napakasakit na nawala lang ng isang iglap ang aming ama ng ganoon kaaga at nagkataon pang Valentine's Day pa siya. Kinuha sa amin, Papa Dudut. Lumipas ang mga taon ay maayos at matagumpay naman kaming naitaguyod ng aming dakilang ina ng mag-isa. At kahit hikahos at kapos kami sa buhay ay napalaki niya kami ng maayos at may takot sa Diyos. Napagtapos niya ang ilan sa mga kapatid ko ng pag-aaral mula elementarya hanggang high school. Pagka-graduate ko po ng high school ay nagpasya po akong mag-apply bilang working student. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi po ako pumasa. Kaya naman nahinto ako sa pag-aaral ng 1 taon. At sa halip na tumambay ay tinulungan ko na lamang po ang aking mga kapatid sa mga gawain sa bukid. Pero makalipas ang 1 taon ay nakapagpatuloy din ako ng pag-aaral at pansamantalang nakitira sa tita ko. Kaso isang araw, nagulat na lamang ako nang bisitahin ako ni Mama. "Ma, anong ginagawa ninyo dito?" Gulat na tanong ko sa kanya. "Ang tagal mo na kasing hindi nagpaparamdam sa akin, kaya dinalaw na kita. Baka kasi may nangyayaring masama sa'yo. Nga pala, pumunta ako kanina sa tita huling mo. Nagulat ako nang wala ka na roon. Sabi niya'y naglayas ka daw sa kanila at nakitira kina Dante." "Teka Nilo, bakit ka ba naglayas sa tita huling mo?" Usisa pa niya sa akin. Samantala ay napabuntong hininga muna ako bago sumagot. "Naglayas po ako sa kanila dahil hindi na po maganda ang pagtrato nila sa akin." "Anong hindi magandang pagtrato? Bakit? May ginawa ka bang hindi maganda sa kanila?" Usisa pa noon ni Mama sa akin. Agad ko namang dinipensahan ang aking sarili. Wala po akong kasalanan sa kanila, Ma. Basta bigla na lang po sila naging ganon sa akin. Ewan ko po sa kanila. Napabuntong hininga na lamang ng malalim noon si Mama. Pagkarinig sa aking sinabi, "Buti na lang at naisipan mo, kina Dante na lang tumuloy. Kahit papaano, hindi ako nangangamba sa kaligtasan mo. Nga pala, kumusta naman ang pag-aaral mo?" "Mabuti naman po, Ma. Yun nga lang po, mahirap kahit na scholar po ako. Hirap na hirap pa rin po ako sa pagdidiskarte ng panggastos ko sa pang-araw-araw." Tugon ko sa kanya. "Ganun ba? Sayang naman. Kaya ako sumaglit dito
Hihingi sana ako ng tulong sa'yo kung may maitutulong ka. Malungkot na wika ni Mama sa akin. Habang sinasabi niya sa akin ang tunay niyang pakay sa pagbisita sa akin. Pasensya na po ma, kung may pera lang sana po ako. Bibigyan ko po kayo, kaso wala po. Naghahanap pa lang po kasi ako ng trabaho ngayon Ang sama po, hindi pa ako nilalapitan ng swerte. Palagi po akong bumabagsak sa mga job interviews ko. Kwento ko sa kanya. Ma, bakit hindi po kayo humingi ng tulong? Sa mga kapatid ko, suhestyon ko naman. Wala pa ring trabaho ang mga kapatid mo, pero katulad mo, naghahanap din sila ng trabaho. Si Kiko, katulong ko naman sa bukid, kaso dahil nga sa matagal pa ang anihan natin, wala kaming makain doon. Puro utang na nga ako sa mga kakilala at kamag-anak natin. Sagot ni Mama sa akin. Sige po ma, magdidiskarte ako ng pera. Ngayon, para sa inyo. Susubukan kong umutang sa mga kaibigan ko. Ngayon, ayaw ko naman na umuwi kayo ng probinsya na wala kayong dalang pera. Yun naman ang pangako ko noon sa aking ina. Salamat Nilo, pasensya ka na kung nagiging pabigat pa kami sa'yo. Nahihiyang sabi ni Mama sa akin. Agad ko naman siyang inalo. Papa Dudut, ma, hindi po kayo nagiging pabigat sa akin. At saka, may obligasyon ako sa inyo. Huwag po kayong mag-alala ma, kapag nakatapos na po ako ng kolehiyo. Hindi na tayo maghihirap, ang sabi ko pa sa kanya. Nakaramdam naman ng pag-asa si Mama sa sinabi ko. Sana anak, makatapos ka na sa pag-aaral mo para makaluwag-luwag na tayo kung sana buhay pa ang papa mo. Hindi tayo mahihirapan sa buhay. Papa Dudut, naging mahirap ang buhay sa akin habang nag-aaral ako. Sinikap ko rin na magkaroon ng trabaho para makatulong ako sa mga magulang ko. At hindi naman ako nabigo. Naging working student ako. Pero sadyang mahirap. Pagsabayin ang trabaho sa pag-aaral, akala ko noon ay hindi ko kakayanin ang lahat ng yon na akala ko ay hanggang pangarap na lang ako. Pero hindi pala. Dahil nakapagtapos din ako sa kolehiyo. Halos wala akong paglagyan ng kasiyahan. At ganoon din ang aking pamilya sa nakamit kong tagumpay. Samantala, Papa Dudut, makalipas ang 2 buwan, ay nakahanap din ako ng trabaho. Pero hindi ako nakatagal dahil sa hirap at kakarampot na sinasahod ko buwan-buwan. Nakapasok naman ako bilang attendant sa isang computer shop. Malapit sa amin, nasa PHP 120 noon ang arawang sahod ko. Pero katulad ng aking inaasahan, naging mahirap ang buhay para sa akin. Kaya nga naisip ko noon na panahon na siguro para makipagsapalaran ako sa Maynila dahil gusto kong ma-secure ang buhay ng pamilya ko. Nga pala, kumusta naman ang trabaho mo doon sa computer shop? Tanong sa akin ni Dante. Medyo ayos naman, tipid kong sagot. Nagsalita naman si Mama nang marinig niya ang usapan namin ni Dante. Pero Nilo, maliit lang yung sinasahod mo doon. Buwan-buwan, nag-aalalang sabi niya sa akin. Marami na po akong napasukang trabaho dito sa lugar natin. At pare-pareho lang po. Yung pasweldo nila, kakarampot lang, hindi sapat sa gastusin ko pa lang sa araw-araw. Kaya kahit na okay, yung trato sa akin doon sa computer shop, bahala ko na rin pong umalis doon, pagpapaliwanag ko. Saan mo ngayon? Balak mag-apply? Tanong sa akin ni Mama. Balak ko sanang magbaka sakali sa Maynila. Yun ang naging sagot ko sa kanila. Nabakas ko naman ang pag-aalala sa mukha ni Mama. Ha? Bakit doon pa? Kasi mas malaki daw po ang pasahod sa Maynila kumpara sa probinsya, ang sagot ko. Kaso, Nilo, malalayo ka sa amin.
yung panahon ngayon at saka marami kang makakasalamuha sa Maynila. Baka hindi ka rin makahanap kaagad ng trabaho. At saka iba ang pamumuhay doon, malayong malayo sa buhay natin dito sa probinsya. Dagdag pa ni Dante sa akin. Pero wala na akong mapagpipilian. Kailangan kong kumita ng malaki na sasapat sa akin at saka para madagdagan ko yung pagtulong ko sa inyo, ma, at sa mga kapatid ko. Paliwanag ko naman sa kanila. Kaso, Nilo, hindi mo maiwasan sa akin ang kabahan sa gagawin mo. Nag-aalala pa rin wika ni mama sa akin. Siguro'y dahil sa unang beses akong makakarating ng Maynila at hindi ko alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin doon. Maligtas naman po ang Maynila at saka kaya ko naman sarili ko. Hindi po ako mapapahamak doon. Paniniguro ko naman sa kanila. Kaso Nilo, ang tanong, pagdating mo sa Maynila, paano mo bubuhayin ang sarili mo doon? Hindi naman sapat yung perang dadalhin mo doon kapag nagkataon. At saka, saan ka titira? Usisa naman sa akin ni Dante. Hindi ba, Dante? May mga kamag-anak naman tayo sa Maynila. Paalala ko naman sa kanya. Kanino ka titira? Kina Tita Maria? Naku, siguradong magkakaproblema ka kay Berto kapag nagkataon. Lalong lalo na. Alala ni Dante para sa akin. Iba ang ugali ni Berto, Nilo. Walang kuwenta ang lalaking yon. Hey nako, hindi mo pa kasi nakikita yang pinsan natin yan, pero halos lahat ng pinsan natin kinamumuhian siya. Siya lang ang anak ng Tita Maria na walang kwenta. Dagdag pa niya. Ganun ba? Baka meron pa tayong mga kamag-anak na nasa Maynila. Tanong ko sa kanila. Wala na akong ibang alam. Sina Maria lang ang kilala kong kamag-anak natin doon. Sagot naman ni Mama. Di sa kanila na lang po ako pansamantalang titira. Yun na ang naging final kong desisyon, Papa Dudut. Kahit na tumutol pa noon ang pamilya at kamag-anak ko, sa pagluwas ko papuntang Maynila ay hindi ko pa rin iniintindi yun. Una kasi ang desisyon ko noon. Buti na lang kamo ay may nag-offer sa akin na magtrabaho bilang kitchen assistant sa isang restaurant sa Pasay City. Kung kaya tinuloy ko pa rin ang pagluwas. Kahit ayaw nila dahil para sa akin ay pagkakataon ko na rin yon. At sayang din naman kung palalampasin ko. Tumagal din po ako ng 5 buwan doon sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Hindi naman ganong kahirap ang naging trabaho ko. Ngunit habang tumatagal ay napag-isip-isip ko na maghanap ng ibang trabaho na mapapasukan. Sapagkat kakarampot lang din ang sinasahod ko. Kahit nga pambili ng gamit sa sarili ko ay hindi ko mabilhan dahil priority ko po ang pamilya ko. Lalo na sa ina kong masasakitin. Hindi nagtagal. Pagkatapos kong mag-resign ay nakahanap din ako ng bagong trabaho. Samantala, Papa Dudut, dumating din sa puntong hindi kami nagkakasundo ng isa kong pinsang lalaki na si Berto. Pinsang buo ko siya. Ngunit dito lang kami sa Maynila. First time na nagkakilala. Kaya hindi naman namin kilala at kabisado ang ugali ng isa't isa. Isang araw, umuwi ng lasing si Berto at tulad ng nakagawian, ako na naman ang kanyang pinagbalingan ng galit. Nagkaroon kami ng mainitang argumento. Bakit kasi? Hindi ka pa umalis dito sa pamamahay namin? Alam mo, simula nang dumating ka dito, nagkanda loko-loko na ang buhay namin dito. Wala kang dinulot na maganda sa amin. Marami na nga kaming problema, pero
nadagdagan pa ng dahil sa iyo. Dahil sa kanyang galit ay nadamay na rin niya ang isa pa niyang pinsan na nakikitira din sa kanila, si Romy. Yun lang ba ang pinuputok ng butsi mo, ha? Teka kuya, ako pabigat? May trabaho naman ako, ha? Nakakatulong naman ako sa inyo. Paalala ko sa kanya. Paano ka nakakatulong? Samantalang ang liit-liit lang nang ibinibigay mo kay mama. Tila ba pang mamaliit niya sa akin noon at saka dahil sa'yo. Kaya nababaliwala na ako. Ako na sarili niyang anak. Parang wala na. Nakikihati pa kasi kayo sa atensyon niya. Reklamo pa niya. Kuya, hindi ko na problema yon. Ang mama mo ang nagpatira sa akin dito. Giit ko sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Nilo. Parehong-pareho kayo ni Romy. Mga mahihilig sumampa. Aniya sa akin. Habang dinuduro ako. Kuya Berto, please lang. Tama na. Manahimik ka na. Lasing ka na. At saka, nakakaistorbo ka na sa mga kapitbahay. Kaya please lang, huwag ka nang magingay pa dyan. Wika ko. Hinabaan ko pa noon ang pasensya ko. Dahil tama siya, nakikitira lamang ako kina Tita Maria. Ganoon pa man, malapit na ring maubos noon ang aking pasensya. At sino ka naman para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Oy Nilo, alalahanin mong nasa pamamahay kita. Talagang sinasagad ni Berto ang pasensya ko. Buti na lamang at dumating na si Romy para pumagit na sa aming dalawa. Kuya Berto, Nilo, ano bang nangyari, ha? Bakit ba kayo nag-aaway? Nakakaistorbo kayo sa mga kapitbahay. At saka, baka magising sa inyo si Tita Maria. Nag-aalalang wika ni Romy sa amin. Ngunit lalo lang nilakas ni Berto ang kanyang boses. Alam nyo kayong dalawa, kayo ang mga salot, ang kakapal ng mukha ninyo. Sumampa sa amin. Kayong dalawa dapat. Sa inyo lumayas na dito. Magsibalik na nga kayo sa mga probinsya ninyo at huwag nyo na kaming guluhin pa. Kung makapagsalita siya sa amin, ay parang siya ang nagpapalamon sa amin, Papa Dudut. Hindi kami lalayas dito hanggat hindi sinasabi ni Tita Maria. At saka, sino ka ba para magsalita ng ganyan, ha? Hindi naman ikaw ang nagpapatira sa amin dito. At saka, kanino bang pamamahay to? Hindi ba't sa nanay mo to? Palaban kong sagot sa kanya. Oo, sa nanay ko nga to. Ako naman ang anak niya. Kaya may karapatan akong palayasin kayo dito. Sagot sa akin ni Berto. Agad ko namang kinontra. Oo, anak ka nga. Pero buhay pa si Tita Maria. Kaya siya pa rin ang may-ari ng bahay na ito. Siya lang ang may karapatan na magpalayas sa amin. Ang sabi ko pa sa kanya, na siyang ikinapikon ng matapobre kong pinsan. Mga hayop kayo, na ibulalas pa niya sa amin. Tama na Nilo, Kuya Berto, huwag na kayong mag-away pa. Nilo, lasing lang. Si Kuya Berto, kaya niya nasasabi yan. Ang sabi sa akin ni Romy. Basically, wala akong pakialam kahit na lasing pa. Ang siraulong yan, matagal na akong nagtitimpi dyan, sabi ko naman. Pero mas pinili na namin ang umiwas dahil gabi na at baka magising pa si Tita Maria, Papa Dudut. Hindi natapos ang hidwaan. Sa pagitan namin ni Berto, nandyan palagi yung pagpaparinig niya kahit na hindi siya lasing. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na kaming napalayas ni Romy sa bahay dahil sa pag-uudyok ni Berto. Dahil doon ay hindi namin alam ni Romy kung ano ang gagawin at hindi ko akalain na mangyayari yon sa akin, Papa Dudut. Halos mawala na ako ng pag-asa noon at panay ang dasal ko sa Diyos na sana'y tulungan niya ako.
makapag-isip kung ano ang dapat gawin para makaalis kaagad ako sa sitwasyong yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan kami matutulog. Kasama ng isa ko pang pinsan na si Romy na pinalayas din sa dati naming tinutuluyan. Buti na lang ay nakita kami ng kaibigan ni Romy na si Joey. At doon ay nakiusap ang pinsan ko na doon muna kami matutulog sa kaibigan niya, pansamantala. Nung unay nahihiya ako dahil hindi ko pa lubos na nakilala ang taong iyon. Pero nang makilala ko si Joey, ay mabilis ko naman siyang nakagaanan ng loob. Kaya hindi rin ako natakot, Papa Dudut. Simula noon ay kay Joey na ako nakikitira pansamantala habang hindi pa kami nagkakabati ng pinsan kong si Berto. Kaso isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang naganap, Papa Dudut. Tulog na noon si Romy habang kami ni Joey ay nag-iinuman lamang. Wala naman akong napapansing kakaiba sa mga kilos ng kaibigan. Napalakwento lamang siya habang umiinom kami, Chen. Ngunit hindi ko namamalayan na napaparami na pala ang inom ko hanggang sa parang lumilipad na ang isipan ko. Hanggang sa maramdaman kong may humahawak na sa maselang bahagi ng katawan ko. Nakita kong si Joey yon, pero wala na akong lakas pa para magprotesta. Basta ang natatandaan ko lamang, dahan-dahan niyang hinubad ang pantalon ko at brief at nilaro-laro niya ang aking pagkalalaki hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay dahil rahana. Kinaumagahan, nagulantang na lamang ako dahil nakita ko ang aking sarili na hubad at sa tabi ko ay nakahubad din si Joey. May nangyari sa amin na hindi ko inaasahan. Bakit? Ginawa mo sa akin yon? Bakit mo naman ako pinagsamantalahan ang kahinaan ko? At saka, bakit hindi mo sinabi sa akin na bakla ka? May halong pagsisi na tanong ko sa kanya. Kung sasabihin ko ba sa'yo, agad na bakla ako, sa palagay mo ba ay lalapit ka sa akin? Hindi, no, sagot niya sa akin. Pero ng panahong iyon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa niyang halayin ako. Joey, bakit mo ba ginawa to sa akin? Gusto kong malaman sa kanya kung bakit niya ako ginawa ng kahalayan. Sorry Nilo, maunawaan ko kung magagalit ka sa akin o kung saktan mo man ako. Pero kasi nagawa ko lang yon dahil nahihiya ako. Pag-amin ni Joey sa akin ang totoo. Napabuntong hininga na lamang ako. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay hindi ako nagwala o nagalit sa kanya. Kahit pa napagtanto kong pinagsamantalahan niya ako. May gusto ka ba sa akin? Kung sa bagay, hindi mo gagawin yon sa akin. Kung hindi mo ako gusto, sabi ko sa kanya. Oo, tama ka at matagal ko nang itinatago yon. Ngayon ko lang nailabas pag-amin niya sa akin. Sa puntong iyon ay kinompronta ko na siya. Alam mo ba, malaki ang utang na loob ko sa iyo. May karapatan ka na magpakasasa sa katawan ko. Joey, nagtiwala ako sa iyo. Tinignan kitang kaibigan. Tapos gagawin mo sa akin to? Sorry na Nilo. Sorry talaga. Ngayon, kung magagalit ka sa akin at kung hindi mo ako mapatawad, maunawaan ko. Malungkot na wika ni Joey sa akin. Samantala ay napabuntong hininga na lamang ako at kalmadong nagsalita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa ginawa mo, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay pumayag akong makipagrelasyon sa kanya. Nung una ay nagdadalawang isip pa ako. Pero dahil nga sa wala akong ibang mapupuntahan, ay pumayag na lamang ako sa gusto niyang mag-live-in kami. Kapit sa patalim na lang ako ng mga panahong iyon.
dahil wala na rin akong ibang masasandalan pa. Nang matapos ang kontrata ko sa trabaho, ay si Joey ang tumulong at nag-alaga sa akin ng mga panahong wala akong work. Sa totoo lang, ay kay Joey ko lang naramdaman ang pagmamahal at pagpapahalaga na hindi ko naranasan sa mga pinsan o kamag-anak ko na tinuluyan ko dito sa Maynila, Papa Dudut. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat, pero hindi pa pala. Dahil isang araw ay bigla na lamang nagbago si Joey at nalaman kong unti-unti na siyang nawawalan ng amor sa akin dahil noong mga panahong iyon ay wala pa rin akong trabaho at umaasa lamang ako sa kanya. Puro sakit na lang ng ulo ang ibinibigay mo sa akin at imbes na makatulong ka sa akin, heto, pumapasang ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Natatandaan kong reklamo ni Joey sa akin. Yun lang bang kinakagalit mo sa akin? Huwag kang mag-alala, Joey. Makakahanap din ako ng trabaho dahil ayaw kong maging pabigat sa iyo. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Yun naman pala, ayaw mong maging pabigat sa akin. Pero bakit hanggang ngayon? Wala ka pa ring trabaho? Tingnan mo, ilang buwan na ang lumilipas. Simula nang ma-endorse ka sa huli mong trabaho at hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa akin. Balik niya sa akin, Papa Dudut. Nagulat naman ako sa naging response niya sa akin. Akala ko ba, naiintindihan mo ako, Joey? Nakita mo naman, naghahanap ako ng trabaho. Hindi ba? Kaso anong magagawa ko? Kahit na anong gawin ko, kung hindi ako sinuswerte sa paghahanap, Joey? Akala ko ba, handa mo akong tulungan sa oras na kailangan ko ng tulong? Tanong ko sa kanya. May problema din kasi ako, Nilo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng perang panggastos natin sa pang-araw-araw. Hindi ko alam kung sino ang pwedeng mahinga ng tulong. Ikaw, Nilo, kaya ako nagagalit sa iyo dahil hindi kita nakita na tinutulungan mo ako. Katwiran niya sa akin. Joey, huwag mong isipin na hindi kita tinutulungan. Ayaw kong maging pabigat sa iyo. Nangyayari lang to sa akin dahil hindi pa ako nilalapitan ng swerte sa paghahanap ng trabaho. Pero hindi naman ako tumitigil sa paghahanap. Hindi ba? Siguro nagkataon na magpapasko ngayon kaya mahirap makahanap ng trabaho. Pero Joey, ginagawa ko naman ang lahat. Sino ba naman ang may gusto ng ganitong sitwasyon? Wala naman, di ba? So, kapag nakahanap na ako ng trabaho, matatapos din ang problema natin. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Pero hindi yon naging sapat para kumalma si Joey. Kaso ang tanong, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan ka maghihintay ng swerte sa paghahanap mo ng trabaho? Tila nagde-demand siya sa akin noong panahong yon. Joey, pakiusap. Unawain mo naman sana ako. Pakiusap ko na lamang sa kanya. Ilang beses na kitang inuunawa, Nilo. Pagod na nga ako. Ayaw ko na. Wika niya sa akin. Magdamag akong tumambay sa labas ng bahay niya hanggang sa mag-umaga na, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay hindi ko maiwasang mapaluha. Iniisip ko na napakamalas ko. Ang akala ko kasi ay magiging okay ako sa piling ni Joey. Subalit nagkamali pala ako. Gayunpaman ay patuloy pa rin ako sa paghahanap ng trabaho. At nagbabaka sakaling matatanggap. Samantala, naging sandigan ko. Ang problema ko kay Joey, si Ike. Isa sa mga naging kaibigan ko noong college. Siya ang madalas kong pagsabihan ang mga problema sa relasyon namin ni Joey at si Ike ang madalas
magbigay ng payo sa akin dahil doon kahit papaano ay naiibsan ang sakit na ibinibigay sa akin ni Joey. Hanggang sa isang araw, isang pagtatapat ang aking narinig at nasaksihan mula kay Joey na siyang nagpabago ng aking buhay. Mahal mo pa ba ako? Natatandaan ko ang tanong ko sa kanya noong araw na yon. Lumilipas din kasi ang lahat, Nilo. May mga desisyon kasi tayo na akala natin ay tama, pero sa paglipas ng panahon, marirealize natin na mali pala ang pagsasama natin. Isa pa yang malaking pagkakamali. Makahulugang sagot niya sa akin. Agad ko namang naintindihan ang sinabi ni Joey. Pagkakamali? Pagkakamali ba na minahal mo ako, Joey? Ang sakit naman ng sinasabi mo. Hindi ko maiwasang maiyak noon dahil sa sobrang sakit. Yun ang totoo, Nilo. Minahal naman kita, kaso ang problema, kahit na anong gawin natin, hindi magwo-work ang relasyon natin. Pahayag pa niya sa akin. Siguro, ngayon, nagbigay ako ng hirap at sama ng loob sa iyo. Pero Joey, hindi sapat yon na dahilan para sabihin mong isang malaking pagkakamali ang pagdating ko sa buhay mo. Joey, sinikap ko naman na maging mabuti sa iyo. Ginawa ko naman ang lahat para makatulong sa inyo. At saka, hindi kita minahal ng dahil lang sa kailangan ko ng masasandalan. Minahal kita dahil yon talaga ang nararamdaman ng puso ko. Yon ang mga salitang binitawan ko sa kanya na matagal ko nang tinago sa aking puso. Alam ko naman yon, Nilo, at nagpapasalamat ako doon. Kaso, ako na mismo ang may problema. Iba na ang nararamdaman ko. Sa ngayon, lumipas na ang lahat ng nararamdaman ko sa iyo. Pagtatapat niya sa akin. Kung ganon, dito pa lang matatapos ang lahat ng pinagsamahan natin. Nalulungkot kong sabi kay Joey. Pero wala na akong magagawa kung final na ang kanyang desisyon. Papa Dudut. Nagdesisyon na lamang akong umalis na lamang sa piling ni Joey. Na-realize ko na kailangan ko na rin sigurong lumayo muna at matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Pansamantala akong nakitira sa kaibigan kong si Ike hanggat naghahanap ako ng trabaho, pero sadyang hindi yata ako swerte. Dahil dito ay sinisikap ko na lamang na humanap ng paraan para makatulong kay Ike para hindi naman ako maging pabigat sa kanya. Papa Dudut. Sa ngayon ay patuloy pa rin po ako sa pag-a-apply ng trabahong mapapasukan. Nagkabati na rin kami ni Berto pero wala na akong komunikasyon kay Joey. Ganon talaga ang buhay. Kailangan kong tanggapin ang lahat at mag-move on. Sana po sa mga nakikinig ngayon ay huwag niyo po sana akong agad na husgahan. Alam ko po na may mga mapupulot kayong aral sa naging kwento ko at sana'y payo ko sa kabataang nakikinig ngayon na huwag nila akong gagayahin. Na sa kagustuhan kong makatulong sa pamilya ay ako pa ngayon ang nagbibigay sa kanila ng problema. Ganoon pa man ay nagpapasalamat rin ako na sa kabila ng lahat ay nandito pa rin ako at nananatiling matatag at may pananalig sa Diyos. Papa Dudut. Hanggang dito na lamang siguro at tatapusin ko na ang sulat ko. At sana mapili niyo po akong ma-feature at ma-upload sa Papa Dudut Stories ang aking kwento. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat at more power. Lubos na gumagalang, Nilo. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Nilo, alam mo, sa buhay talaga, hindi natin maiiwasan na dumating ang mga pagsubok. Tapos ay inaakala nating wala nang katapusan. Na ipinanganak ang malas. Pero mali yon.
Wala pong pinanganak na malas dahil lahat ng problema ay may solusyon. Lahat ng mga pagsubok ay may katapusan. At tulad ng sinasabi sa atin palagi, ay hindi ibibigay ng Diyos sa atin ang mga pagsubok na yan sa buhay kung hindi natin kayang lampasan. Walang malas o swerte, nasa pagsisikap yan ng tao. Kaya tayo binigyan ng utak ng Diyos ay para mag-isip at makapagdesisyon ng tama sa ating buhay. May utak tayo para makapag-come up tayo ng mga ideas kung paano natin paunlarin ang ating mga buhay. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At ikaw naman, Nilo, naniniwala kami na isang araw ay makakaisip ka rin ng paraan para paunlarin ang iyong buhay. Maraming struggle sa ngayon, pero darating din ang panahon na mahanap mo rin ang tama at swak na trabaho para sa iyo. Basta magtiwala ka lamang sa iyong sarili at sa Panginoon.